At para sa ating mga balita, US, umaatras na daw sa mga Houthi at bansang China, ginagalit ang India. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Gumagastos ang Amerika ng halos $1 trillion kada taon para sa kanilang depensa. Kasabay nito, ipinagmamalaki nila sa buong mundo na sila ang may pinakamakapangyarihang hukbong pandagat, pinakatusong mga fighter jets at pinakabagong mga drones. Pero kamakailan lamang, sinira ng rebelding grupong Houthi sa Yemen ang jet na nagpapahirap sa kanila at ipinakita sa buong mundo ang mga kahinaan ng depensang militar ng Amerika. Batay sa report, muntik nang mapabagsak ng mga Houthi ang pinakamahal na jet sa buong mundo, ang F-35, pero hindi sa pamamagitan ng mga pinaka-advanced na air defense gaya ng S-400, kundi sa pamamagitan lamang ng mga mumurahing anti-aircraft missiles na ginagamit ng grupo. The world's most expensive jet, the F-35, was nearly shot down. Not by sophisticated air defense systems like the S-400, but by cheap anti-aircraft missiles used by the Houthis. Kinumpirma na ng mga opisyal ng militar sa Amerika ang ulat na ito. Gayunman, sinuwerte pa rin umano na makabalik ito sa base kahit sira na. Ayon sa Estados Unidos, ang F-35 jets daw ang pinaka-stealth na jet sa mundo. Kahit mga advanced na radar system ay hindi daw ito kayang makita. Pero natunto ng mga Houthi ang posisyon nito sa himpapawid. Ito rin ang parehong jet na gustong ibenta ng Amerika sa bansang India. Muntik ring mapabagsak ng mga Houthi ang isang F-16 fighter jets na iniaalok din ng US sa iba pang malalakas na bansa sa mundo. Muli, kinumpirma ng mga opisyal sa Amerika ang ulat na ito. Pero tila nananahimik ang Amerika tungkol sa mga balitang ito. Ayon pa sa report, abala daw ang Amerika sa paghahanap ngayon ng mga kapintasan sa mga jets na binibili ng India. Pero hindi daw nila nakikita ang paghihirap ng kanilang mismong mga jets na nakikipaglaban sa mga Houthi. Maliban sa mga nasabing jets ng American Air Force, 3 pang fighter jets naman ng American Navy ang nawawala. Lahat ay mga F-18 Super Hornets na nagkakahalaga ng $70 milyong kada isa. Ayon sa ulat, isa sa mga 3 jets na ito ang aksidenteng tinamaan ng sarili nilang warship. Akala daw ng US Navy ay isang drone na pag-aari ng mga Houthi, kaya't pinabagsak nila ang sarili nilang jet. At papaano naman nawala ang ibang 2 pa? Batay pa rin sa report, dumausdos ang mga nasabing jets mula sa aircraft carrier at nahulog sa dagat. Tinarget ng mga Houthi ang US aircraft carrier na Harry Truman. At habang iniiwasan ng barko ang paparating na missile ng mga Houthi, bigla daw itong kumambyo at dumulas ang isang F-18 Super Hornet at nalaglag sa dagat. Nangyari ito hindi lamang isang beses, kundi 2. Sa tuwing liliko ng biglaan ang nasabing aircraft carrier, may isang jet na dumudulas papunta sa dagat. Maliban sa mga nasabing fighter jets, 15 MQ-9 Reaper din ang pinabagsak ng mga Houthi. Ang MQ-9 Reaper ang pinaka-premium na drone ng Amerika at isa rin ito sa mga pinakamahal na sandatang pandigma sa mundo. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $30 milyong. Sa madaling salita, kung pagsasama-samahin ang mga jet at mga drones na nawasak sa gera laban sa mga Houthi, umaabot sa mahigit $700 million na halaga ng mga kagamitang pandigma ang nawala sa US. Ang mga cutting-edge weapons ng Amerika ay parang pinagputol-putol umano ng mga Houthi. Sagot naman ng Pentagon, kaya pa rin daw nilang tustusan ng gera, bagaman aminado sila na napakamahal ng naging pagpalugi. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Donald Trump na titigil na sila sa pambobomba sa mga Houthi. Ayon sa kanya, gusto raw kasi ng mga Houthis na makipagkasundo na sa Amerika. Nagkaroon tayo ng magandang balita kagabi. Inanunsyo ng mga Houthis o ipinabatid nila sa amin na ayaw na raw talaga nilang makipaglaban. Ayaw na raw nila ng gulo. At dahil dyan,
Irerespeto namin yun, at titigil na kami sa pambobomba. Ito ang mga sinabi ni Trump noong ika-6 ng Mayo, pero kinabukasan, May 7, naglunsad ng pag-atake ang mga Houthi at tinarget nila ang USS Harry Truman sa Red Sea. Ipinagmamalaki ng Estados Unidos na sila ang may pinakamagaling na militar sa buong mundo, mula sa stealth jets hanggang sa mga makabagong drones. Pero ayon sa ilang mga analyst, totoo ito sa papel lamang, dahil ang tunay na reality check ay makikita lamang umano sa aktwal na digmaan. Kahit ang pinaka-stealth na jet tulad ng F-35 ay posible pa rin daw tamaan. Ang mga mamahaling jet at drones ay posible pa ring mapabagsak. Lahat ng ito ay pawang parte kasi ng aktwal na digmaan. Sa ibang balita, China, ginagalit ang India. Patuloy pa rin ang tensyon sa kanlurang bahagi ng India. At kahit humiling na ang Pakistan ng tigil putukan, hindi pa rin daw nila inihihinto ang pagpapadala ng mga drones sa western part ng India. Nakita naman ito ng China at bilang oportunidad, kumilos naman sila at ginulo ang silangang bahagi ng India. Ayon sa mga report, muli na namang kumilos ang China at tinatarget nito ngayon ang Indian territory ng Arunachal Pradesh. Naglabas kasi ang China ng listahan ng mga bagong pangalan sa wikang Chino na ikakapit daw nila sa mga teritoryong pag-aari mismo ng India. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong taktika ay paraan umano ng China para angkinin ang mga nasabing teritoryo. Kabilang sa listahan ang 27 lokasyon ng India na binubuo ng 15 bundok, 5 pamayanan, 4 na mountain passes, 2 ilog at 1 lawa. Lahat ay pawang mga teritoryo ng India, pero pinapangalanan ng Beijing ng mga pangalang Chino. Sa katunayan, ito na ang ikalawang beses na naglabas ng ganitong listahan ang bansang China. Una ay noong 2017 habang nagaganap ang tensyon sa rehiyon ng Galwan. Sa loob ng 8 taon, higit sa 80 lokasyon sa India ang binigyan ng China ng mga bagong pangalan. Maaaring sabihin ng iba na wala namang masyadong epekto ito dahil simboliko lang daw ang mga pangalan at walang tunay na kahulugan. Pero naniniwala ang pamahalaan sa India na malinaw na provokasyon ang hakbang na ito. Bahagi ito ng tinatawag na salami slicing, kung saan unti-unti at tila maliliit na hakbang lamang ang ginagawa, pero kapag pinagsama-sama ay may malaki at seryosong epekto. Batay sa report, inaangkin ng China ang buong estado ng Arunachal Pradesh sa India na tinawag nilang Zangnan o South Tibet. Itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Zangnan. Ayon sa ating pamahalaan, ang pagbibigay ng mga opisyal na pangalan sa ilang lugar sa Zangnan ay isang lehitimong karapatan bilang isang soberanong bansa. Ang mga listahang ito ay paraan umano ng China upang ipilit ang kanilang mga pag-aangkin sa pamamagitan ng paulit-ulit na deklarasyon, propaganda at sinasadyang provokasyon. Wala din daw batayan sa kasaysayan ang mga pag-aangking ito at hindi rin ito kinikilala ng international community. Ang Arunachal Pradesh ay teritoryo ng India at yan ang muling binigyang diin ng gobyerno ng India ngayong araw. Sa katunayan, naglabas sila ng statement at sinabing walang saysay at katawa-tawa ang mga ginagawa ng China. Papansin-pansin din daw ang timing at pattern na ginagawa ng Beijing. Inilabas ng China ang nasabing listahan matapos nitong bigyan ng armas ang Pakistan laban sa India. Ginamit ng Pakistan ang mga armas na galing China gaya ng air-to-air missiles at mga fighter jets laban sa India. Bagaman sinabi ng India na palpak ang nasabing mga armas. Pero isang bagay lang ang pinatutunayan nito. Posibleng magkaroon ng unlimited supply ng mga Chinese weapon ang Pakistan sa oras na sumiklab ang digmaan sa rehiyon. Maliban sa mga armas, suportado rin ng China ang Pakistan sa diplomatikong pamamaraan. Sa United Nations, kitang-kita ang pagsuporta ng China sa Pakistan habang pinagtatakpan nito ang teroristang grupo ng TRF o The Resistance Front, kilalang proxy group ng Lashkar-e-Taiba na utak naman ng madugong pag-atake sa Pahalgam. Lahat ng ito ay alam umano ng India at tumutugon ang India sa iba't ibang pamamaraan laban sa Pakistan at sa China. Ayon sa report,
Iniimbestigahan na ngayon ng India ang mga negosyong may kaugnayan sa China at pinababagal na ng mga kampanyang Indiano ang mga transaksyon nito sa mga kampanyang Chino. Ilan sa mga negosyong Chino rin ang isinasailalim na sa muling pag-review. Nagiging maingat na daw kasi ang India sa pakikipagnegosasyon sa mga Chino habang pinag-aaralan kung saan hahantong ang kasalukuyang sitwasyon. Matatandaan na noong nakaraang taon, nagkaroon ng disarrangement ang India at China. Sinundan ito ng mga positibong salita mula sa magkabilang panig. Sa katunayan, sinubukan daw ni Chinese President Xi Jinping na paamuin ang India. Sumagot naman ng India at nagpahiwatig na posibleng magkaroon ng positibong ugnayan ang dalawang bansa. Gayunman, may ilang mga progresibong grupo sa India na duda sa tunay na intensyon ng China, lalo na ngayon na halatang-halata ang pamemressure ng China sa kanluran at sa silangang bahagi ng India sa pakikipagsabwatan sa bansang Pakistan. Dahil dito, nagiging maingat umano ang India sa mga hakbang at tugon na ipinakikita nito sa magkabilang bansa. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.